Sa nalalapit na presidential election sa Amerika, mahigpit ang laban ng mga kandidato ng bawat partido. Isa na dito ang dating Pangulo na si Donald Trump. July 13, tinaguri ang isang milagro ang naganap matapos ang tangkang pagpaslang kay Trump. Naging laman ng social media at mga news ang nangyaring pagtatangka sa buhay ng dating Pangulo. Nagkagulo ang mga tao sa campaign rally ng sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa The Butler Farm Showground sa Pennsylvania. Agad namang sumaklolo ang mga Secret Service agents para protektahan si Trump. Sa kabila ng pangyayari, tumayo ito habang pinaliligiran ng mga security kahit na may pinsala siya sa tenga. Itinaas ang kamay para ipakita sa kanyang mga supporters na tuloy ang laban para sa kanila. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Bago natin ituloy ang kwento, kilalanin natin ang isa sa kontrobersyal na politiko sa Amerika. Si Donald John Trump ay ang pang-45th na Pangulo ng Amerika simula 2017 hanggang 2021. Bago pa siya pumasok sa politika, nakilala siya dahil maliban sa mga kontrobersyang kinaharap, naging producer at host na din siya ng mga reality show tulad ng The Apprentice and The Celebrity Apprentice. Isa sa 4 na magkakapatid, lumaki sa New York si Trump mula sa mayamang pamilya. Umattend ng private schools para sa kanyang primary, elementary at high school education sa New York bago lumipat sa University of Pennsylvania kung saan nagtapos siya sa kursong economics. Nagsimula ang real estate business ng kanyang pamilya sa Brooklyn at Queens, New York kung saan nakafocus ito sa pagtatayo ng mga residential units. Inaasahan noong una ang panganay na Trump na si Fred ang siyang magtutuloy ng negosyo, ngunit ito'y nagbago nang piliin ng binata na maging piloto. Ibinigay ang negosyo kay Donald at sa kanyang mga kapatid kung saan pinalitan niya ito ng pangalan na Trump Organization taong 1971. Mula sa pagtatayo ng mga residential units sa Brooklyn at Queens, New York, nag-venture din ang kumpanya sa pagtatayo ng mga hotels, skyscrapers, golf courses, resorts, broadcast media, financial services, food and beverages at marami pang iba. Isa na dito ang pinakasikat na 58-story skyscraper na Trump Tower sa Manhattan na siyang headquarters ng kumpanya at kung saan naninirahan din ang pamilya. Naging owner din siya ng Miss Universe, Miss USA at Miss Teen USA mula 1996 hanggang 2015. Mula sa pagiging negosyante at TV personality, tuluyan ang pinasok ni Trump ang politika taong 2000 bilang kandidato ng Reform Party sa presidential race. Ngunit binawi niya din ito noong February ng parehong taon. Taong 2015, opisyal na tumakbo bilang Pangulo si Trump under ng Republican Party. Naging kontrobersyal ang negosyante dahil sa paraan ng kanyang kampanya, pananalita at plataporma. Sa kabila nito, nanalo pa din siya bilang 45th President ng Amerika. Sa loob ng administrasyon ng Trump, maraming kontrobersyang hinarap ang Pangulo. Una na dito ang pagpirma niya sa isang executive order ukol sa travel ban sa mga Muslim country tulad ng Iran, Iraq at Syria dahil sa di umanong banta ng terorismo. Nag-deploy din ng halos 6,000 US troops sa Mexico border para pigilan naman ang pagpasok ng illegal immigrants sa bansa. Hindi rin nakaligtas ang sinasabing affair niya sa isang porn star kung saan binayaran di umano ito para manahimik noong panahon ng eleksyon. Marami rin ang hindi ikinatuwa ang pag-handle ng dating Pangulo sa nangyaring pandemya noong 2020. Siya din ang kauna-unahang presidente ng bansa na nakakasuhan ng impeachment ng 2 beses dahil sa di umanong pang-aabuso ng kanyang kapangyarihan. Parehong not guilty ang naging verdict kung kaya't hindi napatalsik sa posisyon si Trump. Muling tumakbo si Donald Trump sa pagkapangulo taong 2020 ngunit tinalo siya ng veteranong politiko na si Joe Biden. Nagkaroon muli ng kontrobersya sa pagitan ng dalawa dahil sa di umanong pagnanais ni Trump na ma-overturn ang resulta ng eleksyon.
Sa kabila ng mga nakabingbing kaso laban kay Donald Trump, walang konkretong batas na nagbabawal sa kanyang muling pagtakbo bilang presidente ng Amerika. Sa nalalapit na eleksyon, kabila ang pangangampanya at rally ang inaabangan ng mga supporters ng dalawang nangunguna sa pagkapangulo. Una nang inanunsyo ang pagtakbo muli ng kasalukuyang Pangulo na si Joe Biden. Ngunit ito lang huling linggo, inendorso ni Biden ang vice-presidente na si Kamala Harris bilang kapalit niya sa presidential race. Ikinalungkot man ng mga taga-suporta ang desisyon ng Pangulo, ipinagmamalaki pa rin nila ang mga achievements niya. July 13 ang nakatakdang campaign rally ni Donald Trump sa The Butler Farm Show grounds. Ilang minuto lang ang lumipas, 6:05 p.m. nang umakyat ng entablado si Trump para magsalita sa kanyang mga supporters. Wala pang 10 minuto, sunod-sunod na putok ng barel ang umalingaw-ngaw. Kasunod ng pagyuko ni Trump sa podium, maririnig din ang sigawan ng mga tao kung saan may nagtuturo sa sospek na nasa bubong. Agad na lumapit ang mga Secret Service para protektahan ang dating Pangulo. Hindi ito nagpatinag, agad din itong tumayo habang napapalibutan ng security at itinaas ang kamao habang sinasabi ang salitang fight. Makikita din na may umaago sa kanang tenga ng dating Pangulo. Dinala sa pinakamalapit na ospital si Trump para sa agarang lunas sa tinamong sugat. Mag-aalas 7 na ng gabi na maglabas ng statement ang kampo ni Trump na nagsasabi na nasa maayos ng kalagayan ng dating Pangulo at minor injury lamang sa tenga ang tinamo niya. July 14 nang inilabas ng FBI ang pagkakakilanlan ng sospek. Ito ay ang 20 years old na si Thomas Matthew Crooks mula Bethel Park, Pennsylvania. Agad ding nasawi si Crooks dahil na rin sa mabilis na aksyon ng isa sa mga sniper ng Secret Service. Wala pang makitang motibo ang kapulisan sa ginawang krimen ng binata. Samantala, 2 ang sugatan at 1 ang nawala ng buhay dahil sa walang habas na pagpapaputok ni Crooks. Kinilala ang 2 biktima na sina James Copenhaver, 74 years old, at David Dutch na Marine Corps veteran. Malala ang tinamong tama ng 2, ngunit ayon sa huling update, stable na ang kanilang kondisyon. Hindi naman pinalad ang retiradong firefighter chief na si Cory Comperatori dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo. Hindi lang ang pamilyang nagluksa para kay Cory kundi pati na rin ang kanyang kaibigan mula sa fire department at buong Buffalo Township. Tinuring siyang bayani dahil sa ginawang pagprotekta sa kanyang pamilya na kasama niyang nanood ng rally. Nag-uumapaw ang pagmamahal mula sa mga nakakakilala kay Cory nang ito ay ihatid sa kanyang huling hantungan. Samantala, patuloy pa ring nagpapagaling ang 2 pang biktima sa ospital. Napag-alaman na halos kakagraduate pa lamang ni Crooks sa isang community college bago ang insidente. Nagtapos siya ng kanyang associate degree sa engineering science bago pa siya nagtrabaho bilang dietary aide sa isang rehabilitation center. Ayon sa boss ni Crooks, masipag at wala itong reklamo sa trabaho kung kaya't ikinagulat nila nang malaman ang pagkakasangkot niya sa nangyari kay Trump. Sa mga nakakakilala sa sospek, inilarawan nila ito bilang tahimik ngunit magaling sa klase. Hindi man daw ito pala kaibigan dahil mas madalas mag-isa, hindi naman nila ito nakitaan ng pagiging bayolente. Kinumpirma naman ng isang shooting club na miyembro nila si Crooks ngunit tumanggi na ito na magbigay pa ng ibang komento. Maliban daw sa mga larawan ng mga congressional leaders sa Democrats, nakita din sa search history sa cellphone ng binata ang ilang larawan ni Biden at Trump. Sa kabila ng espekulasyon ng mga netizen na may kinalaman sa politika ang pagtatangka, walang matibay na ebidensya ang sumusuporta dito. Nakalungkat din ang search history ni Crooks tungkol sa depresyon ngunit wala daw itong record ng kahit anong mental illness. May mga report na nagsasabi na na-diagnose ang suspect ng depresyon ngunit wala pang konkretong ebidensya na susuporta dito. Sa patuloy na investigasyon, napag-alaman na nagtungo sa club si Crooks 1 linggo bago ang insidente kung saan nag-practice siya ng pagbaril. Nagpaalam din siya sa trabaho na hindi makakapasok kinabukasan Sabado dahil may gagawin daw siya. Napag-alaman na 2 beses binisita ng suspect ang location ng rally ayon na rin sa kanyang cellphone data. Estimated din na humigit 1 oras nang nasa rally si Crooks bago pa ang pagdating ng dating Pangulo.
Naging kahina-hinala daw sa mga pulis ang daladalang rangefinder ng binata nang dumaan ito sa security. Sinubaybayan nila si Crooks ngunit bigla di umanong nawala ito sa paningin nila. Isang video mula sa isa sa dumalo sa rally ang nakuhanan ng isang lalaki na nasa rooftop kung saan makikita ang stage ng rally. Agad itong ipinaalam sa security kung saan naabutan nila na gumagapang ang suspect sa bubong para pumwesto. Sinubukan ng security na pigilan si Crooks ngunit tinutukan sila ng baril nang makitang umaakit sa hagdan patungo sa bubong. Dito na nga sunod-sunod na putok ang pinakawala ng binata. Isa sa mga nakapwestong sniper ang pinaputukan si Crooks na agad ding nawala ng buhay. Napag-alaman na 8 beses nagpaputok ang suspect kung saan isa dito ay dumaplis sa tenga ni Trump. Isa ang tumama sa ulo ng biktima ang si Corey na kumitil sa kanyang buhay. 2 kay Dutch na pininsala naman ng kanyang atay at tadyang at isa sa retiradong si Copenhaver. Natagpuan naman ng ilang bulletproof vest, mga bala at sinasabing mga pampasabog sa loob ng sasakyan at bahay ni Crooks. Ayon sa kanyang ama, Sabado nang magpunta ang anak sa shooting range para mag-practice ngunit hindi na ito bumalik kung kaya't nireport nila itong missing person sa kapulisan 11:00 ng gabi. Kinumpirma naman ng isa sa testigo na nakasabay niya sa shooting range ang suspect. Hindi pa rin malinaw ang totoong motibo ni Thomas Crooks sa ginawang pagtatangka sa buhay ni Donald Trump. Sa kabila ng pagsisikap ng Secret Service na protektahan ng dating Pangulo, marami ang kumwestiyon sa mga naging desisyon ni US Secret Service Director Kimberly Cheatle. Pinuna nila ang pagbabaliwala ng direktor sa mga report tungkol sa pagtatangka sa buhay ni Trump. Naging mabagal din di umano ang aksyon ng mga agent nang magsimula ang pagpapaputok. Minumungkahi ng ilang mambabatas ang pagbitiw sa pwesto ni Cheatle dahil sa di umano'y kapabayaan at pagkukulang sa kanyang tungkulin. Kasabay nito ang pagpapadala ng subpoena sa direktor para sa committee hearing. Ayon sa direktor, pagde-design, implementation at execution ng security ang trabaho ng Secret Service. Ibinigay din daw nila ang tungkulin sa local law enforcement sa pagbabantay sa naturang building kung saan pumwesto si Crooks. Dumepensa naman ang Butler County kung saan sinabi di umano nila sa Secret Service na kulang sila sa tao ngunit binaliwala daw ito ng ahensya. Dagdag pa nila, hindi daw sa kanila nakatoka ang pagbabantay ng naturang building. Sa pagharap ni Cheatle sa House Oversight Committee, inako ng direktor ang responsibilidad sa bigong pagprotekta sa dating Pangulo. Hindi naman siya nagbigay pa ng iba pang detalye sa managing pagkukulang ng ahensya. Kasalukuyang pa din gumugulo ang investigasyon at paggisa sa Secret Service Director. Pinabulaanan na din ng FBI na may kinalaman ng Iran sa pagtatangka sa buhay ni Trump. Wala pa ring malinaw na impormasyon sa kung ano ang pananaw ni Crooks sa politika. Wala ring malinaw na impormasyon sa kung ano ang pananaw ni Crooks sa politika. Samantala, 1 linggo pagkatapos ng insidente, emosyonal na humarap si Donald Trump sa kanyang mga supporters sa kabila ng bandage sa kanyang tenga. Isang rally ang ginanap sa Grand Rapids, Michigan na dinaluhan ng mga supporters mula sa malalayong lugar. Nagpasalamat din siya sa mga nagmamahal at patuloy na naniniwala sa kanya.